Kung anong oras yung papanoorin yung video. Okay, mga kaibigan, medyo taga-palabiro ako. Pagkakitaan ko po yan sa mahabang panahon. Ako po si Ronnie, The Voice. Sa Kilabon, yun po ang pangalan ko sa pag-MC nung araw. Ang naging tanong sa akin ng napakatagal at madalas na pagkakataon, paano ba ako naging The Voice? Hindi ko rin alam. Ang nagbansag po sa akin yan ay si Madam Susan Roses. So, sino ako para magreklamo? So, sabi niya, alam mo, gusto mo yung boses mo. Dapat sa'yo The Voice. Dapat isipan ko, oo nga, pagkakitaan ko yan. Totoo, medyo kumita po ako dyan. So, nagkaroon po ako ng awards, etc. etc. Yung po ay panahon, wala pa akong sakit. Okay? Medyo naging mahilig ako sa pagsasalita, naging under ako kay Rick Radam, yung mga nag-training sa akin, si Rod Navarro, at pinahilig ako paki-MC ng mga events. So talagang pagdaldal ko ang aking pagkakitaan, I started when I was 16. So paki-MC na po, kinabuhay ko, di pa ako tapos mag-aral noon, nagmadali po ako. Ang pagmamadali po ay laging may katapusan. Kasi kapag nag-MC kayo, palaging isip mo, ano kayo magandang gimmick? Ano kaya magandang sabihin? Lagi kayo nag-iisip Lagi kayo gumigimik. Kasi ang iniisip nyo hindi pwedeng paulit-ulit, hindi ako kikita. Kinakalang ko pera, 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 award, award, award. Doon po ako natutong sumigaw. Siyempre, kapag medyo successful yung event, shut muna ako. Minsan, kabila pa yung mga inaaliw ko. Alam niyo na, ibig ko sabihin doon. Kumbaga, kumita ng malaki Pagkatapos, kapag malakas kayo uminom, siyempre, masuka-suka ka. Ang dapat yan, meron ko yung iniitip na sigarilyo. So, nawili ko ako ng ganyan. Mentras na meron akong maraming events nung panahon na yun, napapadalas din po ang bisyo ko. Okay, so huwag natin pag-usapan kung yung pagiging Muslim ko. At dumarami yung kasalanan ko, Huwag natin pag-usapan yun. So, ngayon po, nagulat ako 7 years ago, Kamaka-maka mo nagkukwento ako. Parang pagkwento ako sa inyo. Biglang, parang umurong ang dila ko, hindi yung yung dila ko. Umurong yung dila ko. Ba't may gusto akong sabihin, hindi ko masabi-sabi. Ba't bigla akong nabobo? Yan po pala ang stroke. Unang beses kong naranasan. Akala ko nung una, ang stroke ay kwento lang. Akala ko fairy tale. Imposible yun. Bigla kang hindi magsasalita. Ano ka? Emor? Ano ka? Bobo? Yung pala yun. Pag naumit ang dila mo, gusto nang sabihin ng utak mo, ayaw lumabas sa bibig mo. Ganun ka na ganun. Kung bagay iniuhudyat mo doon sa bibig mo, kamay mo, mukha ka lang tanga. At the point na marami na sa pangyayari nung panahon na yun, pangyayari na hindi ko na matandaan. Wala na sa alaala ko. Naikwento na lang sa akin, Buti na lang, napagbayad pa ako ng jeep noon. At hindi ako hinabol. So, sa madaling salita, naratay po ako sa loob ng 7 linggo. Nung makarecover po ako hindi recovery Nung ma-dismiss ako sa hospital, ang una ko naisip doon, teka muna, anong petsa na ba ngayon? Paano yung mga events ko? Una ko naisip yung mga events ko, pera yun Hanggang sa malaman ko na hindi ko na kayang tumayo. Ang aking mga paa, baluktot na. Yung tuhod ko nakaganyan na Pupunta ako na CR, gumagapang ako. Totoo po yun. Lahat masakit. Lahat walang lakas. Siguro dahil patagal din ako nakahiga, Ngayon,
Kamaka-maka, medyo nakakausad-usad na ako, nakakatayo na ako. Accidentally, si Ma'am Leia, dating taga-smartphone yun. Wala akong idea sa smartphone. Ang nabanggit niya sa akin, Sir, subukan po ninyo. Ano yan? Medyo nega, di ba? Alam ko, aalukin ako kung ano-ano eh. Mga special offer, no? Aalukin ako eh. Pagkakakitaan ako, ayoko. Nakaready din sa akin, ayoko. Kamaka mo, sabi sa akin, 10 minutes lang po. 10 minutes lang. Sabi ko, sige. Pagbibigyan kita. Niya ako eh. So, sumalang ako. Sabi ko, ganyan. Hindi yan. Sarap pa. Kumbaga, narelax ako eh. Okay ka. So, bukas ba kayo araw-araw? O, bukas po. So, kinabukasan, ganung oras, alas 6 ng gabi. Kadali oras ha, 6 o'clock ng gabi. 10 minutes ulit. Akala ko yun talaga ang routine. 6 o'clock, 10 minutes. Kamaka-maka mo, nalaman ko, late pala ako. Kaya 10 minutes lang. Ngayon, wala akong idea kung anong nagagawa ng smartphone sa akin. Ang alam ko, masarap. Ngayon, nagpa-blood pressure ako. Tandaan po ninyo, ang aking naging karamdaman, stroke, dahil sa mataas na blood pressure na hindi na bumababa, no? Kamaka-maka mo, blood pressure ako, nagpa-BP ako, generic ano? Alam niyo, libre dun eh. Ba, nagulat ako. Sabi ko, na-expect ko, mataas eh. Ano ang blood pressure ko ngayon? Gulat ako. 120/80. Weh! Oo. Kaya ako, bolero lang yung nagsasabi sa akin. Totoo pala nagpapababa ng blood pressure. Araw-arawin ko na. Dali lang, salita pa. Ngayon, ano na, hanggang sa pamamama ko, hindi regular na akong sandali lang. Naging regular na akong pumupunta rito. At kubisan, madalas na rin, nagte-testimony ako. Alam niyo, di ako sasawa. It's because tunay na nagpapagaling ang smartphone. Hanggang sa ako po, ang inyong lingkod, ay nakabili na. Na ang halaga po ng araw ay 155,000. Ngayon, ba't nandito pa ako? Dahil sa inyo. Close na ako sa inyo. Ngayon po, magbabalita ako ng hindi kagandahan. Tinatapos ko lamang po ang taon. Pagpasok po na sa January, at matagal na akong overdue dito, no? May bahay na po ako sa Cavite. 13 Martires. Dapat po nung Martes, subilip ako. Ang sabi ko, huwag na lang muna, kasi unahin ko muna sini. Ngayon, alam niyo na, vision natin yan, sini. Kaya Monday, Tuesday, pinapabiyahin na ako, huwag magpunta rito. Privilege po yun. Dahil sa buyer po ako ng smartphone. Teka muna, di pag nalipat ako sa 13 Martires, tuluyan na akong mawawala sa smartphone at sa paningin ninyo, hindi pa rin. Sinisikapin ko na once a month man lang, siguro, masilip ko kayo. Bibidyohan ko kayo. Ayoko kayong mambis ng tuluyan. Sa madaling salita, ang kagandahan, ang kagalingan ng napakahusay na smartphone ay ipagkakalat ko sa Cavite. At yung nabili yung unit galing sa smartphone, okay, sa mga piling tao, hindi ako papatila, promise, hindi ko gagawin yan. Kasi baka maging simula lang yan ang nakawan sa amin, ano?
So, hindi po yun. Ipapasuko ko sa mga kakilalang mga kaibigan, magiging kaibigan sa Cavite area. 7 minutes. Okay, so mga kaibigan, alam ko po, malapit na po matapos, pero tandaan po ninyo, hindi po matatapos ang relasyon natin sa smartphone. Nung dalhin po yan ni Sir Harwang Bab dito sa Pilipinas, yun po ang simula ng ating relasyon sa smartphone na walang kamatayan. Buhay kami! Isa-isa man tayo dito. Alam nyo, ang buhay ay may sinama, ano? Marami sa atin ay mawawala din, una-unahan lang. Hanggang 150 years lang ang palugit natin. Huwag na kayo umabot ng 151. Abuso na yun. So, mga kaibigan, mga publik, si Rolly the Voice sa Kilabon ang nagsasabing no other way! No other way! No other way! I'm on my way. Thank you.